magandang gabi po sa inyong lahat mga kapalerista. Grabe ha, grabe ha. Ang tindi ng mga pangyayari sa politika natin dito sa atin ngayon ha. Nagtatawanan ng taong bayan, nagtatawanan kasi si Mike Defensor ay iyak ng iyak. Iyak ng iyak si Mike Defensor na mukhang tanga. Isipin nyo dati ang tapang-tapang nito ni Mike Defensor, di ba? Kung ano-anong pinagsasabi sa gobyerno, ganun pa rin naman ngayon, matapang pa rin. Nakakulong na nga lang. Kaya tagumpay ang Pilipino rito sa nangyaring kahihiyan ni Mike Defensor sa buhay niya. Talagang pinagtatawanan siya ngayon ng mga Pilipino kasi yung kayabangan niya dati, ayun, nakakulong na. Talagang hindi mo masisisi ang mga Pilipino kung pinagtatawanan etong si Mike Defensor. Kasi nga naman, di ba? Napakaangas dati nito kung sino kayang pagbibintangan, no? Ngayon, di ba? Ngayon, matapang pa rin, sa kulungan na nga lang. So yan ang pag-uusapan natin mga kababayan ha. Pero bago tayo magsimula, please subscribe na po muna dito sa ating bagong YouTube channel para mas mahaba-haba pa po ang ating papag-uusapan. So yun mga kababayan ha. Isa ka rin ba sa natatawa sa video ni Mike Defensor na lumabas kaganina? Gaya na napapanood nyo ha? Sabi niya dyan, nakulong na lang raw siya pero yung iba na-promote pa tapos si Romualdez at si Saldico ay hindi pa raw nakukulong. Alam mo kung bakit ka nakulong? Ha? Alam mo kung bakit ka nakulong? Ha? Nag-donate ka kasi. Nag-donate ka sa isang politiko na pinahamak ang sarili. Yun ang dahilan kaya ka nakulong. Yun ang dahilan kaya ka na preso at hindi kung sa ano-ano mga flood control. Ha? At hindi pinag-iinitan ka ng gobyerno. Kaya ka nakulong kasi pinahamak ka ni Marcoleta. Yun ang katotohanan. Nakulong ka kasi nag-donate ka sa tao na pinahamak ka. At hindi lang ikaw, di ba? May dalawa pa kang kasama na pinahamak. Yun ang totoo. Tapos yung mga sinasabi-sabi mo kanina sa video mo na nakulong na lang kami pero yung iba hindi pa, yung iba na-promote pa. Eh, ganyan talaga buhay. Di ba? Ganyan talaga buhay. May ginawa kasi kayong hindi maganda, kaya nakakulong ka ngayon. O, si Martin Romualdez. Paano mo ikukulong si Martin Romualdez? Sige nga. O, wala nga makitang ebidensya na nagtuturo sa kanya. Yung ebidensya lang, yung 18 basurero, pati si Gutesa, yun ang ebidensya. Hindi pa matitibay. Tapos si Saldico, ebidensya na magtuturo kay Romualdez, ayaw naman umuwi. Diba, paano mapapakulong si Romualdez kung yung nag-iisang ebidensya, testigo, si Saldico, ayaw umuwi? Paano makukulong yan? Diba? Isa lang ibig sabihin yan, diba? Malinis kasi si Romualdez. Walang bahid dungis, kaya mahirap ipakulong. Hindi gaya mo, nasa kulungan na. Oh, tama naman eh. Diba? Tama naman eh. Kaya ka nakakulong kasi nag-donate ka, tapos sasabihin mo, yung donation ko, 30 million. Wala akong hinihinging kapalit. Wow! Diba? Wala akong hinihinging kapalit. Pangtanga lang maniniwala dyan. Ha? 30 million? Magdo-donate ka? Walang kapalit? Eh di wow! Tanga lang maniniwala dyan, Mike Defensor. Tanga lang. Ha? Tanga lang na mga kapwa nyo, DDS maniniwala dyan. Mga tanga lang. Saan ka nakita? 30 million? I-donate mo sa tao, bibigyan mo yung tao 30 million, tapos wala lang. How tanga ang maniniwala dyan, di ba? Mga stupido lang maniniwala dyan. Ang sabihin mo, nag-donate ka, kasi nga, mayroon kang hinihintay na kapalit. Yun lang yun, huwag tayong maglukuhan. Yun lang yun. Di ba? Eh, kaya nga nagkalete-lete si Marcoleta, kasi nga, nag-donate kayo, na hindi niya naman diniklara. Yun ang problema. Alam mo, sa totoo lang, ikaw wala kang ano ron eh. Wala ka talagang kasalanan doon eh. Nag-donate ka lang ng pera, sabi mo nga, wala kang hinihintay na kapalit, o nag-donate ka, nagmagandang loob ka, wala kang kasalanan talaga ron. Ang problema, yung dinonatean mo ng pera, pahina-hina ng isip. Di ba? Pahina-hina ng utak, natuloy yung abogado. Mantakin mo, hindi nagtugma yung salin niya sa sose niya. Di ba? Dapat, tugma yun. Nagkataon, mas malaki yung ginastos niya sa sose, sa eleksyon niya, kesa sa kayamanan niya sa salin niya. O, ano nangyari? Ayun, palya. Kulong, di ba? O, ngayon, sinabi niya, marami nga raw nag-donate kay Marcoleta na ayaw pangalanan. O, kaya, napunta sa plan niya. Kaya ikaw, Defensor,
Ako naniniwala ako, wala kang kasalanan. Nag-donate ka lang. Kasi syempre, sabi mo nga, marami, malay mo, malay natin, marami ka talagang pera. Wala ka mapaglagyan sa pera mo, 30 million, wala ka mapaglagyan. Barya lang sa'yo 30 million. I-donate mo kay Marcoleta. Sabi mo nga, wala ka namang hinihinging kapalit. O, pagpalagay natin, totoo yun. Ha? Totoo yun. Wala ka talagang kasalanan. Pero, yung pinag-donatan mo yun ang may bulilyaso. Pinangalanan ka. Kaya lumalabas niyan na bribery. Kaya yan talaga problema si Marcoleta. dapat talaga nagpatanggal na lang si Marcoleta bilang senador eh. Diba? Hindi pa siya makukulong eh kasi iniwasan lang niya sa COMELEC dati. Hindi siya matanggal bilang senador. Eh kaso, 'di ba? Mas gusto niya maging senador kaya na-absuelto siya sa COMELEC. Ang problema dito sa plunder, hindi siya na-absuelto. Kulong siya, walang piyansa-piyansa, 'di ba? Kaya sana, ito pa ha, naawa tuloy yung mga taong bayan ngayon doon sa 18 basurero. Ano na raw mangyayari sa 18 basurero? Ano kayang kapalaran ang naghihintay sa 18 basurero ngayon nakakulong ka na? Eh si Baligod, may warrant of arrest na rin, maaaresto na rin. Ewan ko lang kung may piyansa yun ha. Pero parang meron. Pero kahit paano maaaresto. Di ba? Paano na yung kapalaran ng 18 basurero ngayon? Paano na si Orly Gutesa hindi na habang buhay nang hindi makakalaya, makakalabas yun. O makakatawag diyan kasi nagtatago yata eh, di ba? Hindi na makakaharap sa lipunan yun. Paano na sila ngayon? Mga pinagagamit ninyo. Di ba? Paano na kaya? O, sabi ko naman kasi sa inyo, ha? Hindi nyo kaya si PBBM kahit anong gawin nyo. Hindi nyo kaya. Kasi si PBBM, protektado ng Diyos. Ha? Diyos na yung nagpuprotekta kay PBBM. Diyos na yung gumagawa ng paraan para hindi mapahamak si PBBM. At Diyos na yung gumagawa ng paraan kaya kayo nakakulong ngayon. Di ba? Tandaan nyo yan. Kaya ikaw, BP Sara, kung ako sa'yo, mag-resign ka na habang hindi ka pa nadidesisyonan na ma-impeach para makatakbo ka sa susunod. Di ba? Kasi, hindi nyo kaya si PBBM. Ba't hindi backer niya? Diyos, ha? Diyos ang backer ni PBBM. Hindi mga relihiyon. Hindi ko sino-sino mga relihiyon dyan. Backer niya. Ang backer ni PBBM, Diyos at katotohanan at ang taong bayan ang nagpoprotekta kay PBBM. Kaya hindi nyo mapapatalsik sa pwesto yan kasi mahal yan ng taong bayan pati ng Diyos, di ba? Ginagamit ko na yung pangalan ng Diyos kasi totoo. Di ba? Totoo. Protektado si PBBM ng langit. Kaya hindi nyo mapapakulog. O, yun lang yun. O, di ba? So kayo mga kabayan, anong sa tingin nyo sa sinabi ni Mike Defensor? Nagtatapang-tapangan lang ba yan? O talagang frustrated na yan kaya ganun na yung makaasta-asta kanina sa video niya, di ba? Kayo, anong sasabi nyo? Comment down below. Pero bago tayo matapos, please subscribe na po muna sa aking bago-bago YouTube channel, Valerista YT. Salamat po.